Masama naman ang loob ni Manila Mayor Alfredo Lim sa resulta ng investigasyon ng IIRC ukol sa August 23 hostage crisis. Nag-i-emosyonal pa ang alkalde habang pinagtatanggol ang mga pulis sa kanilang pagtugon sa hostage tragedy. Saksi Tina Panganiban Perez. Pulis lang ang magpapakamatay. Remember that! Pulis lang! And yet, what are we getting into? Sisihin yung pulis. Punong-puno ng paghihimutok si Manila Mayor Alfredo Lim habang ipinagtatanggol ang mga taga-Manila Police District sa palpak nilang pagtugon sa August 23 hostage crisis. Dahil yan, pag lumabas ng bahay, ang isang paa nasa hukay. Pinasok nila yan because they're paid to die for you. Pero hindi lang ang Manila's finest ang ipinagtanggol ng alkalde, kundi pati na ang kanyang biseng si Isko Moreno na namagandang loob lang umano na pumunta sa Office of the Ombudsman para iparating ang hinaing ng hostage taker kaugnay sa kanyang pagkakadismiss sa trabaho. Ang pakiusap ko lang ho, alisin na nyo si Vice Mayor Isko Moreno doon sa ididemanda. Ako na lang ho idemanda nyo. Natutuwa naman ako sa alkalde, pero pag nakulong siya, magpapakulong din ako. Magsama na kami dalawa sa Oblo. Pinabulaanan din ni Lim na inabandona niya ang command post sa Rizal Park Police Community Precinct nang pumunta siya sa Emerald Garden Restaurant. Napakalapit naman daw nito sa hinostage na bus. Isa sa mga tinukoy na critical incident ng IIRC sa kanilang report ay ang hindi pag-activate ni Lim sa Crisis Management Committee. Pero giit ng alkalde, ang Critical Incident Management Task Force ang dapat nangasiwa at hindi ang pinamumunuan niyang Crisis Management Committee na tagagawa lang daw ng mga polisiya. Wala akong pakialam doon. Dahil pag ako nakialam, I'll be violating the fundamental rule of hostage negotiation. Sa huli nanindigan sina Lim at Moreno na wala silang ginawang mali. Hindi masama ang loob ko kahit kanino. I respect all of them. And I'm not be asking any help from anybody. I can stand on my own. Kasi wala akong alam na ginawa kong mali. Nakalulungkot lamang na kung sino pa yung mga nagtrabaho, nag-alay ng buhay nila, at talagang naglingkod ng mga oras ng pangangailangan, yun pa ngayon yung mga ibinabaon. At pahabol na mensahe ni Moreno sa Pangulo. And I think we should start loving each other. Instead of being too much hospitable, accommodating other countries. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Umalma rin ang Office of the Ombudsman sa final report ng fact-finding panel sa Manila Bus hostage taking. Sa halip daw na kundinahin ang dating pulis na hostage taker, tila pinalalabas pa raw itong bayani. Saksi si Marizo Mali. Lumalabas sa tono ng IIRC report na ginagawang bayani ang isang pulis na ng hostage ng mga bisita ng ating bayan. Yan ang panunumbat ng Office of the Ombudsman kasunod na rekomendasyon ng IIRC na isama sa mga kakasuhan sina Ombudsman Mercedes Gutierrez at Deputy Ombudsman Emilio Gonzalez III dahil sa madugong pagwawakas ng August 23 hostage crisis. Pinanindigan ng Ombudsman ang desisyon nilang rerepasuhin ang kaso ng hostage taker na si dismissed Senior Inspector Rolando Mendoza sa halip na pangako ang ibabalik agad siya sa serbisyo para tapusin ang hostage crisis. Hinihingi na magsinungaling ang Ombudsman para kumbinsihin si Mendoza na ayos na ang kanyang kaso. At pagkatapos, kung matapos na ang krisis, ay bawiin daw agad ang panloloko kay Mendoza. Unang-una, hindi po manloloko ang Ombudsman. Hindi po kami kailanman maaari makipagkompromiso sa isang kriminal. Wala rin daw mali sa hindi pagsipot ng Ombudsman sa paanyaya ng IIRC panel. Iniiwasan lang daw nilang magkaroon ng conflict of interest dahil sila rin ang magre-repaso ng kaso ni Mendoza. Bagamat pinare-repaso pa ni Pangulong Aquino sa kanyang mga abogado ang laman ng IIRC report, nagsimula na rin ang Office of the Ombudsman na magsagawa ng sarili nilang investigasyon.
Si DILG Undersecretary Rico Puno naman na siyang tanging miyembro ng gabinete na posibleng makasuhan dahil sa palyadong pagtugon sa hostage crisis. Nagbigay na rin ng pahayag sa resulta ng investigasyon ng fact-finding panel. Anytime naman, we're prepared for anything. Pero kung walang pagkakamali, pwede ko rin naman labanan yon. Ang tumayong negotiator naman na si Superintendent Orlando Yebra ayaw pa rin magbigay ng komento. Ipinagutos na sa Manila Police District na huwag na muna magsalita kaugnay sa lumabas na IIRC report. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Kinatuwa naman ng Chinese government ang detalyadong report ng IIRC tungkol sa August 23 hostage taking. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, makikita sa report ang sinseridad ng Philippine government sa pagresolba sa kaso. Umaasang Chinese government na ipagpapatuloy ng gobyerno ang katanggap-tanggap na resolusyon sa kaso para sa katahimikan ng kaluluwa ng mga biktima at katarungan para sa kanilang mga kaanak. Sa report naman ng South China Morning Post, sinabi ng survivor na si Li Yikbiu na marami raw butas ang ulat ng IIRC. Bakit daw walang paliwanag kung saan nakuha ng isa pang hostage na si Jason Leong Song-Su ang tama sa kanyang ulo? Hindi rin daw naisama sa kwento ng ilang pang survivor sa report. Premature, yan naman ang tingin ni Justice Secretary Laila De Lima sa reaksyon ng ilang media organization ukol sa rekomendasyong papanagutin ang ilang mamamahayag sa hostage crisis. Saksi si Sherry Antore. Gaya ng pangako ni Pangulo Aquino na isa sa publiko niya ang laman ng IIRC report, oras na mahawakan ito, agad niyang ipinapost sa website ng Official Gazette ng Malacanang ang final report ng Incident Investigation and Review Committee. Yun nga lang, hanggang page 59 lang ang nakalagay sa Malacanang website. Ang page 61 hanggang 83 na nagdedetalye na rekomendasyon, hindi pa nilalagay. Paliwanag ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, sinadya raw talaga na hindi ilagay ng buo ang IIRC report sa website. Tingin daw kasi ng Pangulo, unfair daw ito sa mga taong nirekomendang kasuhan. Napag-desisyonan po, mas mabuti hong ilabas po ang recommendations kasama po nung pag-aaral po nung Executive Secretary at ng CPLC. Ilang oras bago lumipad patungong Amerika, mismo ang Pangulo ang nag-anunsyo ng pangalan ng 13 personalidad na pinakakasuhan ng IIRC. Ayon sa palasyo, nirerepaso na nila ang final report ng fact-finding panel na muli namang ire-review ng Presidente pagbalik galing sa working visit sa Amerika. Hindi naman daw minamasama ni IIRC Chairperson at Justice Secretary Laila De Lima ang desisyon ng Pangulong iparepaso ang report. Karamihan na rekomendasyon ng panel ay kasong administratibo, pero aminado siyang may ilang bahaging bitin. Talagang open-ended yung sa criminal proceedings kasi because of lack of time dun sa evaluation and sa study ng committee. Pinansin din ni De Lima ang reaksyon ng ilang media organization matapos ihayag ng Pangulo kahapon na 3 taga-media at 3 broadcast network ang posibleng makasuhan. I think premature yun kasi hindi pa naman talaga nila eksaktong alam kung ano rin yung specific recommendations. Inaasahan na raw ni De Lima na magkakaroon ng mga puna tungkol sa IIRC report. Pero pakiusap niya sa publiko, hintayin muna na lumabas ang buong ulat nila. Gayun din ang pinal na desisyon ni Pangulong Aquino bago magbigay ng konklusyon tungkol dito. Ako si Sherian Torres, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan mga kasamaang dulot ng weteng gusto na rin ipasama sa curriculum ng mga eskwelahan. Mga miyembro ng Parent-Teacher Association maninita ng mga internet shop na tumatanggap ng menor de edad sa oras ng klase. At Chari, sinabangan na sa Season 2 ng Glee na ipapalabas na bukas. Balita ang hatid ng isang liga na katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.